Sinugod ng mga rallyista ang Department of Agriculture Regional Field Unit sa Pili, Camarines Sur at pinagbubunot ang mga genetically modified na palay na tinatawag na golden rice. Git nila, posible raw makasama sa kalusugan ng palay na ito. Aligasyong sinalag naman ng Department of Agriculture. Nagbabalik si Sherian Torres. Galit na nagmarcha ang grupong ito patungo sa Department of Agriculture Regional Field Unit sa Pili, Camarines Sur. Pagdating sa labas ng tanggapan, hinarang sila ng mga tanod at gwardya. Nagkatulakan, sakitan at balyahan hanggang sa masira ang bakod ng tanggapan. Dumiretso sila sa sakahan at doon pinagbubunot ang mga tanim. Ang palay na sinira ng grupo, tinatawag na golden rice, isang genetically modified na bigas na pinag-e-eksperimentohan ngayon ng Department of Agriculture. Nabubuo ito mula sa paghahalo ng dalawang uri ng genes mula sa mais at isang organismo mula sa lupa. Ang produktong beta-carotene mula rito nilalagay sa genes ng bigas. Matagal nang tinututulan ng ilang grupo ang produksyon ng golden rice dahil posible raw makasama sa kalusugan ng tao ang di-natural na produksyon nito. Ang tunay na sagot sa malnutrisyon, bigyan ng magandang pagkain ng mga kabataan, hindi tulad ng golden rice. Ang golden rice hindi sagot talaga yan sa kahirapan. Giit naman ng DA, makakatulong ang golden rice para labanan ang malnutrisyon dahil sa taglay nitong vitamin A at beta-carotene. Base sa pag-adal ang vitamin deficiency, sarong dakulang problema lalo og disability. And Camarines Sur happens to be halangkaw ang incidence kan malnutrition. Taong 2000 na madiskubre ang golden rice. Binigay ito bilang donasyon sa mga bansang agrikultural at may problema sa malnutrisyon, kabilang na ang Pilipinas. Sa isang pag-aaral sa China, nadiskubreng kaya ng golden rice na punan ang pangangailangan sa vitamin A ng mga batang edad 6 hanggang 8. Pero ayon sa World Health Organization, posible magkaroon ng side effects ang mga genetically modified na pagkain. Pwede raw itong magdulot ng allergies at problema sa bituka kung hindi masusuring mabuti bago ilabas sa publiko. Sherian Torres, GMA News.